The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Ellis Cupides. Another glorious Monday morning. Pagpupugay po kay Brad Jeff. Ngayon nga pong maulan na Lunes pero punong-puno pa rin po ng pagpapala. Amen. Brad, good morning. Good morning, Brad Ted. Good morning din sa ating mga taga-subaybay. Yes, Brad Ted, maulan. Maulan na Lunes. Good morning, Cha. At umuulan pa rin ng biyaya. Amen. Hallelujah. Amen. Sige, so Brad Jeff, marami nag-aabang sa atin as usual para din sa ating gabay, patnubay at inspirasyon ngayong Monday morning. Go ahead. Yes, Brad Ted, talking about nag-aabang. Kang Tenerife at Darius, thank you so much. Marge at Jason Faler, thank you for tuning in. Ang tema natin this week, Brad Ted, ay tungkol sa pamilya. Maganda to. Ito po yung mga roles o responsibilidad o papel ng bawat miyembro nito. Napakahalaga po natin kasing alamin to dahil pag tinignan mo, Brad Ted, ito yung basic unit of society. Alam na natin yan. Yung pamilya ang bumubuo ng isang barangay. Mga barangay bumubuo ng lungsod. Lungsod, lalawigan. Mga lalawigan, yan naman bumubuo ng bansa. So kung gusto po nating pulsuhan ang estado ng bansa, tingnan mo lang yung estado ng karamihang pamilya sa bansa, di ba? Dapat kasama to sa State of the Nation address. Kaya ang ganda, Brad Ted, meron tayong interviewin dito sa segment natin o sa iba pa nating contest, napupulsuhan natin. Kaya lagi ko narinig yan kay Brad Ted siya eh. Yan po ang talagang estado ng pamilya, di ba? So, kasi po, totoo po yun. Kaya mahalaga yung topic natin dahil ito po yung pinakapundasyon kung anong estado ng bansa. So simulan natin sa pinakapundasyon kung paano nagkakapamilya sa mag-asawa. Kasi kung wala namang isang babae, isang lalaking nagsama sa isang bubong at hopefully nagpakasal, walang magiging pamilya. Tama? Sabi po sa Efeso 5:33, kaya kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. At kayong mga babae, igalang nyo ang inyong asawa. Sa taga-English po, husband, love your wives as you love yourself. And then the wives naman, irespeto daw po natin yung ating mga husbands. Dito po sa utos ng Diyos na to, given na po na married na yung starter ng pamilya. Kaya siguro laging tinatanong ni Brad Ted, madalas kung kasal po ba kayo and all, sa mga contestant natin dito sa Think About It. Kasi po, sa mata ng Diyos, ang marriage po ay sagrado. Maaaring sabihin ng iba, papel lang yan, pero sa mata po ng Diyos, ito ay isang sagrado. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin na practical na lang eh. Ngayon, naintindihan ko po, may mga economic constraint, may mga dahilan tayo kung ba't di tayo nagpapakasal. Pero ako po, bilang pastor at lingkod ng Diyos, ang dalangin ko po, kahit po sa West o sa mayor nyo, para may trabaho naman yung mayor nyo, magpakasal po kayo, mura lang yan, libre lang yan actually. So again po, dahil ang Diyos ay nagpasimula ng marriage, siya din po yung may wisdom kung paano to patakbuhin. Siya po ay may idea niyan, hindi idea ng tao ang marriage. Sa Garden of Eden, ikinasal niya si Eva at Adan at nagsimula po ang pamilya. Ano daw po ang role? Sabi po rito, husband, mahalin mo raw yung asawa tulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Alam niyo po, ang dami kong kina-counsel for more than 10 years of being a pastor. Ang dahilan po ng paghiwalay kadalasan ay selfishness. Okay? Yung husband na makasarili, o minsan yung wife. Pero po yung word na love dito ay word na agape. Ibig sabihin po, unconditional love. Mahalin daw po natin ang ating asawa ng walang kondisyon. I love you, period. Mahirap po, no? Mahirap yung gawin, pero kaya nga po kailangan natin ng tulong ng Diyos. Pangalawa po, sabi dito, gaya ng pagmamahal mo sa sarili mo. Di ba mahal naman natin sarili natin, ayaw natin masaktan, masugatan, pag umuulan, nagpapayong ka. Ganun daw po yung pagmamahal natin dapat sa ating mga misis. And then, madalian lang po sa mga wives, irespeto daw po natin yung ating mga asawa. Karespeto po ba ang asawa nyo? Kung hindi, ipagdasal natin sa Diyos. We respect them because of the office they're holding dahil sila yung husbands, not because karespeto sila. Meron po ako napanood na testimony, mag-asawang pastor ng CCF, ang ganda ng testimony, in-interview ng kaibigan ko. It's the love and respect ng mag-asawa kaya po na-restore ang marriage nila. Again po, ito pong mga katuruan na to ay mahirap gawin, hindi po to madali. Pero with the grace of God, we can do this. Yung blessing po follows after obedience. Sumunod lang po tayo. Kahit hindi pa kamahal-mahal ang misis mo, sundin mo lang si Lord. Kahit hindi ka respeto yung husband mo, sundin mo lang si Lord because blessing comes after
obedience. Ulitin ko po, Efeso 5:33, kaya kayo mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili. At kayo mga babae, igalang nyo ang inyong asawa. Manalangin tayo. Panginoon, marami pong salamat dahil kami biniyayaan mo ng pagkakataon magkaroon ng pamilya. Lord, ini-entrust mo sa mag-asawa ang pinakamahalagang creation mo, which is a baby. Ang tao po ay nilalang na galing sa'yo at napakahalaga nito sa'yo. At pag in-entrust mo sa asawa, ito po ay isang sacred responsibility. So Lord, tulungan niyo po kaming gawin ang ng husband and wife. Bukas, pag-aralan namin kung paano mapalaki ang mga bata. So today, tulungan niyo lang ang mga mag-asawang nasa gitna na ng paghiwalay. And in the brink of giving up, Lord, may pag-asa pa yan. Basta kumapit lang sa'yo at manitili, Lord, na nananampalataya na ikaw ang pangatlong halip sa meron para tumayo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito at salamat muli sa panibago pong inspirasyon at aral na hatid ng The Daily Brad. We pray, Lord, na niyo pong alagaan si Brad Jeff at ang kanyang pamilya. At alagaan po ninyo ang lahat ng mga tulad ni Nanay Eufrosina na kumakanlong po sa kanyang anak na may kapansanan at sa lahat po ng tulad ni Nanay na ang tangi pong dalangin nga ay magkaroon po ng liwanag sa kanilang mga buhay. In Jesus' name we pray. Amen. Liwanag sa gitna ng kadiliman at mensahe po ni Brad Jeff today tungkol nga po sa mga asawa. Matanong ko lang si Brad Jeff, Brad, talaga bang kapag nag-asawa ka, package deal na yung kasama ng pagmamahal sa biyanan? Tanong natin kay Tito Pep. Package deal ba? Talaga bang package deal yan, Brad Jeff? Kasi wala namang question, no? Kaya mo nga pinakasalan yan kasi definitely mahal mo siya. Magmamahalan kayo. Kasama ba dyan lagi? Kasama si Mama Tess. Wala kang choice. Walang boyfriend. Choice. Okay. Oo. Laging kasama ang biyanan. May topic tayo niyan, Brad Ted. Actually, nagkamali ako. Bukas yan ang magiging tema natin about dealing with in-laws bago yung parenting. Yan. Okay. So, antabayanan niyo bukas yan. Maganda yan. Aba, kayo naman, masyado ka. Smile naman tayo dyan. Smile naman tayo dyan. Kasi nga... Brad Ted. Kaya ako naiinggit kay Adan kasi walang biyanan. Oo nga, ano? Ay, oo nga. Oo. Naisip niyo pa yun? Sana all. Hindi pa nauuso dati yung sana all. Anyway, sige. So Brad Jeff, muli, may mga kaibigan ko nang tatanong tungkol dun sa ating pilgrimage kung paano sila makakasali dito sa pagkakataong ito na masilayan, itong mga makasaysayan, biblical locations dyan sa Egypt, Israel, at maging sa Jordan. Go ahead, Brad. Mga Brad Ted, excited na ako. Palapit na ng palapit ang ating pong pilgrimage. Lalo nating lalalim ang ating pananampalataya. Madali lang, Brad Ted. I-message lang po ako sa pastorjeff.ph na aking Facebook at YouTube. At kung kayo po naman may telepono, madali lang po ako ma-reach. 0908-783-7763. Ulitin ko po, 0908-763-7763. 783-7763. Ako po ay lumalabo na ang mata. So Brad Ted, inaanyayahan ko lang sila mag-join dahil ito po ay once in a lifetime lang to. Isama nyo sa bucket list nyo. Mura lang po naman. At ako po ang inyong magiging guide for the next 12 days, October 10. O po yan, to 21. Yan, okay. Brad Ted. Salamat. Sige. So thank you very much. We'll catch you again tomorrow, Brad Jeff. Thank you. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God bless. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.